Lumalawak ang usapin sa kontrobersyang kinasasangkutan ni dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin matapos ihayag ng Department of Labor and Employment na posibleng managot hindi lamang ang coach kundi maging ang Ateneo bilang employer. Sa kapihan sa Adriatico, sinabi ni DOLE Secretary Francis Tolentino na nagpapatuloy ang pagdinig kaugnay sa umunoy kakulangan ng Alien Employment Permit o AEP ni Baldwin kahit nagbitiw na ito bilang head coach ng Ateneo. A few hours after that initial hearing, nag-resign na, tinanggap na ng Ateneo yung resignation ni Mr. Coach Baldwin. So, tuloy pa rin yung pagsagot nila at again, just like the Angeles City case, tatapusin namin to. Ayon sa kalihim, dumalo na sa unang pagdinig ang abogado ni Baldwin at inatasan itong magsumite ng verified answer bago ang susunod na itinakdang pagdinig. Ngunit higit na umani ng pansin ang pahayag ni Tolentino na maaari ring managot ang Ateneo kung mapapatunayang may paglabag sa mga regulasyon ng DOLE. Definitely, pero ayokong pangunahan. Halimbawang napatunayan na merong mga violations nga, Ipinaliwanag ng DOLE chief na kung mapatutunayang may paglabag, maaring hindi na payagang kumuha ng foreign coach ang Ateneo sa loob ng 10 taon. Samantala, maaari namang mawalan ng pagkakataong muling makapag-coach sa Pilipinas si Baldwin sa loob ng 5 taon. Ateneo can no longer hire. Within 5 years, kung may napatunayang violations, Coach Baldwin can no longer reapply to enter the Philippines or coach in the Philippines using an AEP. And then, likewise, Ateneo cannot hire a foreign coach within 10 years. Bukod dito, sinabi ni Tolentino na maaari ring magkaroon ng hiwalay na civil liabilities laban sa paaralan, depende sa magiging resulta ng iba pang investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Pinabulaanan din ng kalihim ang argumento ng ilan na maaring exempted si Baldwin bilang isang guro. Ayon kay Tolentino, ang exemption ay para lamang sa mga propesor na bahagi ng akademikong curriculum at nagbibigay ng grado sa mga estudyante. Sa ngayon, hinihintay pa ng DOLE ang mga dokumentong isusumite ni na Baldwin at Ateneo bago magpasya kung may naganap ngang paglabag sa labor at immigration regulations. Nag-ugat ang mga issue kay Baldwin matapos masawi sa pagkalunod sina Rene Clerc Baterbonia at Divine Adili sa team building activity ng Ateneo men's basketball head coach. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Malaking pagbabago ang naghihintay sa music's biggest night dahil opisyal nang inanunsyo ang additional 5 categories sa Grammy Awards, kasunod ng mga record-breaking win ni na Bad Bunny at ng K-pop Demon Hunters. Meanwhile, after 10 years, muling nagsama-sama ang cast ng Goblin at dala nila ang matinding nostalgia feels para sa kanilang fans habang muli nilang binubuhay ang history ng legendary K-drama. Details and more still from Andrea Santos. Opisyal nang inanunsyo ng Recording Academy ang pagdaragdag ng 5 bagong categories sa lineup ng Grammy Awards na pinangungunahan ng Best Asian Pop Music Performance at Best Latin Song. Kasunod ito ng isang makasaysayang taon sa prestigious US Awards ceremony kung saan matatanda ang niyanig ng Puerto Rican megastar na si Bad Bunny ang music industry matapos siyang maging first ever artist na nakapag-uwi ng mailap na Album of the Year para sa isang Spanish language record. Hindi rin nagpahuli ang Korean pop nang gumawa rin ng ingay ang smash anthem mula sa animated musical film na K-pop Demon Hunters na Golden bilang first ever K-pop track na nagkaroon ng Grammy win para sa Best Song Written for Visual Media. Opisyal nang ipatutupad ang mga bagong categories para sa eligibility ng mga artists simula sa 69th Annual Grammy Awards sa taong 2027. Samantala, bilang paghahanda sa kanilang highly anticipated 10th anniversary special, nag-reunion sina Gong Yoo,
Kim Go-eun, Lee Dong-wook at Yoo In-na upang muling gayahin ang isa sa pinakasikat at breathtaking scene mula sa fantasy romance series na minahal ng K-drama fans. Ibinahagi ng television network na TVN sa Instagram ang mga larawan ng 4 na megastars na agad namang nag-viral at nagdulot ng mixed emotions mula sa mga long-time viewers. Ang nostalgic reunion na ito ay nagsisilbing pampa-excite para sa upcoming Goblin 10th Anniversary Special na nakatakdang ipalabas this July 4 sa TVN. Unang napanood noong 2016 ang Goblin na kilala rin bilang Guardian, The Lonely and Great God ay nananatili pa ring gold standard sa Hallyu history at ang anniversary special na ito ay itinuturing na ultimate love letter para sa kanilang global fan base. At yan ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. Once again, this is Andrea Santos, kapartner nyo sa Showbiz Chikahan this Wednesday night only here on SMNI News. And that's the latest sa ating chikahan this Wednesday evening. Keep tuning in only here on SMNI para maging up-to-date sa latest showbiz news. This is Francine Sagarino. Have a great day. Ano yung naging dahilan ba't siya lumipat, sir, talaga? Yung Well, I think deciding factor. more than anything, yung sa institution. No? Marami na rin nalulungkot dahil hindi kami nakapagtrabaho. Well, talagang, whether you like it or not, talagang the Senate may tama, no? The institution was damaged. So, sa tingin ko si Sen Cheese and Sen Joel, being former Senate President and former Majority Leader, siyempre, iba yung love din for the institution kasi naglingkod sila as leaders. So, yun yung nakita ko. Kaya nakita ko rin yung actuations sila during the mga session na parang hindi sila masaya na sa nangyayari. And I think ganun din. Kaya nga ang appeal ako sa mga colleagues ko last week, bago pa na buo, let us think of the institution in the country kasi iba na tayo nagagawa. Huwag natin hayaan na masira tuluyan. So habang may panahon na ayusin natin, ibalik natin yung dangal ng Senado. Sir, matagal kayo naging seatmates, magka-bloke ni Senator Joel. May weight yon yung pagiging magkagrupo nyo ever since? I definitely, I think I'm one of yung mga talagang trusted niya na hanggang sa huli, kahit na nagkahiwalay kami ng grupo, we remain in touch, no? Parang, siyempre, papasalamat pa rin ako sa kanya. Ako yung pinagkakatiwalaan niya. Same goes with Sen Cheese, no? Na, siyempre, I served under him, no? Very close kami. Talagang sa amin kasi more of trabaho nung time na yun. And we were very happy at that time. Kaya, I think more than anything, it's the love for the institution that made him decide to join the new majority. Sir, you can claim kayo talaga yung nakiusap kay Senator Joel. Kayo yung kumbaga naging way Hindi naman, na siguro, naging tulay. Maaaring naging tulay, naging instrument, kasi nga kami lang yun nag-uusap-usap din madalas. So, in fairness, to be fair, walang sinasabing may concession, maleta, walang ganun. No? I think it's more yung concern for the Senate as an institution. So, walang pinag-usapan Talagang, walang pagbabanta sa'yo. Walang ganun. Nasabi ba niyang hindi na siya masaya sa ginagawa ng Cayetano Block? Hindi masaya sa ginagawa ng block, no? Pero hindi na siya masaya sa nangyayari sa Senado. Nakikita niya na talagang apektado. For example, the boycott, sir? Is that something? Everything. Boycott at kung ano pa lahat I think, yung congruence of events in the past month, no, nagkapatong-patong na talagang na-damage yung institution. Na syempre, nakakalungkot din, kahit ako. Mahal naman natin Senado. Ito yung huling sandigan, talagang pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Pero first time in history na bumagsak ang perception, no? Talagang lower than the House na ngayon lang yata nangyari sa history. Thank you, sir. So, yun, I think more than anything is a love for the institution that made them join the new majority. Gusto na magtrabaho. Congratulations, May iba pa sir. kayong kausap? Ano? May mga iba pa kayong ongoing na nililigawan? Hindi naman, kasi naging close lang naman ako sa dalawa dahil nakasama ko as Deputy Majority Leader. So, Okay. Salamat, sir. Thank you. Thank you.